Magandang hapon, JP. Identified na ba lahat ng may-ari ng nasunog na mga sasakyan? Jun, sa ngayon meron ng ilan na nagki-claim ng kanilang sasakyan na nadamay dito sa sunog sa parking lot ng Terminal 3 ng NAIA. At yung iba naman ay hindi pa lahat natutukoy kung sino-sino yung may-ari. Pero posibleng yung iba dyan ay mga empleyado din nitong mismong paliparan at pasahero naman ng airport. 1:28 PM kanina nang matupok ang ilang mga sasakyan sa extension parking ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. 19 na mga sasakyan ang nadamay sa sunog. Ang ilan sa mga ito nalusaw ang mga gulong at nagkabasag-basag ang salamin. Nalusaw din ang mga upuan sa loob ng mga sasakyan at ang pintura nito sa labas. Habang yung ilan naman sa mga sasakyan ay bahagya lamang nadamay sa sunog. 1:57 PM nang ideklarang fire out ng Manila International Airport Authority Rescue and Firefighting Division. Ayon sa PNP Aviation Security Group, isa sa tinitignan nilang sanhi ng sunog ang matinding init at naiwang flammable material sa loob ng sasakyan. Posible ring mabilis na kumalat ang apoy dahil sa tuyong damo na nasa parking area kaya nadamay ang iba pang mga sasakyan. Ayon sa PNP Aviation Security Group, re-reviewin din nila ang mga CCTV camera na nasa parking at sa airport para matukoy ang sanhi ng sunog. Sa inisyal na investigasyon, nagmula ang sunog sa isang SUV pero patuloy pa nila itong bineberipika. Jun, etong kinatatayuan natin, sa likuran natin, ito mismo yung mga sasakyan na nasunog. At malapit lang dun sa sasakyan, yung CCTV camera na nandito sa terminal. Yan yung re-reviewin ng PNP Aviation Security Group at ng mga otoridad para malaman kung ano ba yung pinagmulan nitong sunog. Sa ngayon, patuloy pa yung iniimbestigahan at ayon sa report ng MIAA, wala namang nasaktan dito sa nangyaring insidente at hindi naman naapektuhan din yung operasyon ng paliparan. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, June. Oo, JP, sinasabi mo nga kanina na ito ay extension ng parking lot dyan. Sabihin ba ito ay hindi lahat sementado, JP? Dahil may mga damo tayong nakikita, di ba? Mga tuyong damo. To be exact. Jun, tama ka dyan. Itong area na to mismo, particular yung mga, itong nasa likuran ko na nasunog, nakita natin yung mga damo and tuyong damo na. Kaya yung doon sa mga video na nakita natin, talagang yung damo mismo, mabilis na kumalat yung apoy at nasunog. Hindi sementado itong area na ito dahil extension lang siya ng mismong parking lot nitong paliparan. Jun? Doon sa video na nakikita natin, JP, parang malakas yung hangin nung mangyaring insidente na yun. Tama, bagamat, kumbaga, sinasabi nga nila, napakainit ng panahon, tapos malakas yung hangin. Ganun ba yun, JP? Yes, Jun. Kanina, nung kinukwento nga dito ng mga nakasaksi na bandang alauna kanina, malakas talaga yung hangin. Kahit gayon, Jun, na dito sa ating kinatatayuan, malakas din ang hangin. At alam naman natin na kapag malakas ang hangin, nakakadagdag yan dun sa paglakas ng apoy. Jun? Kasi isa rin sa titignan dyan, di ba, JP, sa ating mga ginagawang sa pag-attend natin ng mga seminar, isimula ang sunog sa spark at mga flammable materials. Tama ba yun? Yes, Jun, yun nga yung isa dun sa tinitignan nilang posibleng naging sanhi ng sunog kasi doon sa mga video din na lumabas, yung itim na SUV na nandito sa parking lot, doon nagsimula yung sunog. Ngayon, tinitignan nila kung merong material doon ng flammable material na naiwan doon sa mismong sasakyan na pwedeng yun yung naging dahilan ng sunog at pinagmulan tsaka namang kumalat doon sa iba pang mga sasakyan. Jun? So medyo mahaba-haba pa yung investigasyon na gagawin dyan dahil titingnan pa yung mga CCTV footages. Kasi minsan nga, di ba, may mga, kumbaga, ang mga eksperto dyan, may mga paalala sa atin na wag din tayo mag-iiwan sa ating mga sasakyan ng mga bottled water. Kasi pag daw tumama doon yung sikat ng araw, yung sinag ng araw, nagkukos din yun, pag tumama doon sa bottled water na yon, nagkukos din pala yun ng pagsiklab ng apoy. JP. Yes, Jun. Sa ngayon, doon sa mga otoridad sa PNP Aviation Security Group,
pati sa Bureau of Fire Protection. Hanggang sa oras na ito kasi June, nandito sila na patuloy na nag-iimbestiga, nagtatanong-tanong sila doon sa mga nakasaksi dito sa area at yung dahilan ng sunog, sa ngayon initial pa lang yung report at siguro matutuko yan kapag nabuo na itong report ng mga otoridad pati na ng Manila International Airport Authority at patuloy tayong makikipag-ugnayan sa kanila. June? Doon ba sa mga sasakyan na yon walang naka-switch on yung engine nung mangyari ang insidente? Sa ngayon June, hindi natin natanong pa dun sa mga nag-iimbestiga kung totally lahat ay nakapatay yung engine. Pero yung dito sa parking lot, June, nalaman natin na ito palang mga sasakyan na ito, yung iba iniiwan dito na matagal na. Ibig sabihin, kagaya nung natanong natin, April 19 pa nakaparada yung kanyang sasakyan na nandito dahil lumipad sila papunta ng ibang probinsya tapos ngayon nila binalikan. Kaya yung iba ditong mga sasakyan talagang matagal na, pero yung kung merong buhay na engine o buhay na sasakyan nung mangyari yung sunog, wala pa tayong impormasyon doon, June. Alright. Maraming salamat, JP Nunez.